Kami ang kabataang may kwento ng pananampalataya at pagtugon. Pagmamahal at paglilingkod. Ako nga po pala si Kuya Michael. At ako si Ate Ali. At ito ang Servant ni God Podcast. Yan, isang mapagpalang araw po muli sa ating mga tagapakinig at sa iyo, Ate Ali. Isang magandang araw sa iyo, Wow. Kuya Michael. At sa ating mga manonood at nakikinig Ika nga ni din. Angel, masining na araw. Yan, masining na araw sa ating lahat. Yung previous episode natin, Ate Ali, meron tayong guest. Si nakasama natin si Ate Ian. At pinag-usapan natin ang tungkol sa commitment, sa service. Yeah. Ngayon naman, meron ulit tayong Guest, oo, may guest na ulit tayo. Sabi nga doon sa be our guest, doon sa Beauty and the Beast. So may guest tayo, bigatin uli ang ating mga guest. Sobrang tayo ay blessed na pinaunlakan nila tayo. Sino Tama. pang guest natin ngayon, Ate Annie? Ayan, so ang guest natin for today ay nakasama natin sa ating youth ministry din. And hayaan nating ipakilala niya ang kanyang sarili, Kuya Louie. Ako pala magpapakilala. Anyways, magandang araw po sa inyong lahat. It's nice to be back. Salamat sa inyong dalawa. At salamat sa patuloy na paglilingkod sa ating simbahan. Sabi nyo nga, di ako'y magpapakilala. Ako po ay si Brother Louie. At sa ngayon po ako ay katulong sa parokya ng San Antonio de Padua at bilang lay minister at the same time nagbibigay ng formation sa mga altar servers at iba't ibang organizations. Nag-start So, pinakilala ni Kuya Louie ang sarili niya bilang lay minister, nagbibigay ng formation, recollections, pero kilala din natin si Kuya Louie na isang katikista at si Kuya Louie ay isang magiting na naglilingkod sa ating community. Parang bayani pa So siya kilala natin siya na sobrang naglaanan ng buhay niya sa marami ng experience sa social services. Yes. At doon po tayo nag-start na magkakilala ng sarili. Tayong lahat ng youth, di ba po Kuya Louie? Tanda ko yung parang panahon yan ng Taal Taal Volcano. Volcano. Yes. Kata-transfer ko pa lang dito Kung walang na agad ng Diyos. kalilipat ko pa. Ayan, para po makarelate ang ating mga manonood at tagapakinig. So, nakasama po namin si Kuya Louie during Taal Volcano eruption. Nag-volunteer po kami para mamigay ng mga relief packages para sa mga evacuees. And si Kuya Louie ang namuno sa amin. Siya ang naggabay. Dahil ako nga po ay may background sa social service. Galing po akong Social Action Commission or sa LASAC. I worked there for 7 years. No? Kaya kumbaga ang diwa ng paglilingkod ay nakaugat na. And basically, ang simula kasi ng aking paglilingkod sa kapwa ay nung ako ay nandun pa sa private sector. Nasa Nestle Philippines ako that time. I was trained Ano year po yun, Kuya Louie? 1994 to 2004. Ako'y trained firefighter. Tapos, Wow, trained firefighter. Grabe. First time namin nalaman yan. Ngayon ko lang nalaman yun. revelation. Trained firefighter. Tapos sa first aid. Tapos kasi ako na-assign na ilang years akong naging team leader ng Nestle Emergency Special Team. So, dito ko nakuha yung diwa ng paglilingkod. Kaya naman malalim yung pinag-ugatan ng aking relasyon sa kapwa, lalo't higit sa mahihirap at mga nangangailangan ng tulong. So doon po mismo nag-start yung inyong paglilingkod. And ano yung nakita nyo na beauty doon sa first nyong mission doon sa community, doon sa Nestle Philippines, kasi yun ay private sector. So iba yung atake ng private sector at saka doon sa labas, sa outside world. Bali, ang nangyari noon, nung nasa private sector ako, parang doon lang umiikot sa within the compound of the Nestle Philippines. Pero
nung 2004, yun yung nasimula na lumabas ako, nag-resign, tapos merong commission or ministry na nag-adapt sa akin, which is the Lipa Archdiocesan Social Action Commission. Na noon panahong yun, may bagyo. Hindi ko alam kung anong bagyo yun, na magdadala kami, na nagpiprepare sila for a relief operation, a big relief operation, somewhere in the Reyna area, yung sa Infanta, Real, yan, Infanta Quezon. So, doon magdadala ng relief operation, ng relief goods. Tapos, palibasa nga, tambay, dito sa katedral, Paulio, yun lang naman Ako'y nabuhay na dito sa katedral. At the age of 9, ako po ay sacristan dito. So, kaya pamilyar ako doon. Yung tambahayan ko, eto na yon. So, nakita ako ng mga taga-Lasak that time na nakatambay lang. So, inalok ako mag-volunteer. So, hindi naman ako tumanggi at wala rin naman akong ginagawa that time. Hanggang sa nakasama ako sa relief operation. At doon ko nakita, nung pag-alis ko sa private company, tiningnan ko ang sarili ko na mahirap. Pero pagdating ko doon sa mga nasalanta ng bagyo, may mas mahihirap pa pala kaysa sa akin. Ultimo, isang bote ng tubig na 500 ml pinag-aagawan. Pero para sa kanila, ayun ay biyaya na. Kaya doon ko nakita ang sarili ko na mayroong mas mahirap pa pala kaysa sa akin. So, after ng relief operation na ito, inalok na ako ng Reverend Father Rodem Ramos, na director that time, na kung gusto ko mag-work. At dito naman nagsimula yung pag-community relation ko. At dahil doon, pagka may sunog sa paligid, ako nag-e-excuse. Natakbo ko. Hinahanap ko kung saan pumunta yung bumbero. Tapos tutulong. So, nakatatlo akong area noon na nagresponde. Isa sa Sabang, isa dito sa Barangay 2. At itong, nung nasunog ang bodega ng Tagumpay. So, nandoon ako. Kasama ako ng mga bumbero. At dahil nga kilala pa ako noong hepe ng bumbero that time. So, kaya nakaka-access ako doon. So, pagkatapos noon, talagang ang Diyos kumikilos naman Ang Diyos nagbibigay ng mga pagkakataon para hubugin ka, sanayin ka sa mga kakaharapin mo sa buhay. Ito yung panahon naman, during my time sa Social Action Commission, inintroduce ako kay Reverend Father Fernando Suarez, the late Father Fernando Suarez, the healing priest. So, inintroduce ako ni Father Rodem to handle their project, community project. At hindi dito, sa Butong, sa Taal. At that time, yung pamumuhay ko noon, masasabi kong napakalaking biyaya. Nagtrabaho ako sa Nestle, hindi ako marunong uminom ng kape. Oo. Pero Milo lang. Iced tea. Pilian pala. Okay. So, hindi ako marunong uminom ng kape. Pero nung nagtrabaho ko sa Social Action Commission, especially, nag-work ako as a project point person ni Father Fernando Suarez. Doon ko nakita na doon ako nagtatrabaho, nakikisalamuha sa mga mahihirap. Doon ko nakita na ang tanging maaalok sa iyo ng mga nasa coastal area ay kape. Ano nga naman tagyan? Nakakahiya naman. So, that is the time na talagang, sige, inom ako ng kape. At pag umiinom ako sa kanila, naiinuman ko sila ng kape, tuwang-tuwa sila. Kasi ibang tingin nila pag galing simbahan. parang may nakapasok na anghel sa kanilang tahanan. Kaya entertain. So, ito yung dito ko naramdaman lalo ang pagkilos ng Diyos sa buhay ko para sa mga mahihirap. At kaya naman, kahit saan ako pumunta na parokya, ako po ay, para sa kaalaman ng lahat, ako ay kaalad ka rin.
Dakilang koloro. Walang permanenteng lugar dito sa Archdiocese at kung saan mabitbit at kung saan tawagin ng Diyos ay di nandoon. Kaya po, halos lahat ng pinupuntahan kong parokya, ako ho yung malimit ang lumalabas sa community. Yung community relation ay gayon na lamang para sa akin kasi doon ko nararamdaman ang presensya ng Diyos. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, what if that is Jesus in disguise? Hindi natin masabi. Kahit nga po, yung mga magsasampagita dito sa katedral, yung mga namamalimos dito sa katedral, ay kayamanan para sa akin. Hindi ako mayaman, pero yung mga tao na nakakasalamuha ko po ay yun yung kayamanan. No? Kaya kung mapapansin nyo, meron akong isang vlog na ang nakalagay ay blind mission. Blind mission. Bakit? Dahil ako po ay galing doon sa aking kaibigan na bulag. Na napangasawa, bulag. So kaya blind mission. At nagulat po ako dahil hindi lamang pala yung mag-asawa ang bulag. Pati bianan. Bulag. Yung pamilya, bulag. Bakit daw? Parang nasa genes nila. Pero doon sa isang side lang, doon sa si Bino, sasabihin ko na yung pangalan, si Bino, yun yung kaibigan ko, na mula pagkabata, pinapaliguan namin dito ni Father Jonas Ralmares, dito sa katedral, hanggang sa nagkaasawa na ngayon. Yung kanya napangasawa, yung pamilya niya, ang may ganong kapansanan na halos buong pamilya. So, kaya sinawag kong blind mission. Bakit blind? Hindi dahil bulag. Because yung blind, B-L-I-N-D, blessed indeed. Blessed indeed. They are so blessed. Sa kabila ng kapansanan, sa kabila ng kakulangan, ay blessed pa rin sila. Blessed pa rin sila. Isa pang fun fact tungkol kay Kuya Louie. About Kuya Louie. Yeah. So, narinig niyo yung blind daw pala blessed indeed. So, si Kuya Louie, mahilig din siya na magbigay ng meaning sa bawat letters ng word. So, ganun yung reflection ni Kuya Louie madalas. Yes. Minsan ay ganun. Biglang sumusulpot. Biglang sumusulpot. Tapos nakaka-amaze na may mga ganun. Hindi mo lagi ine-expect. Nagulat ako doon sa blessed indeed. Ang ganda. Blind ay blessed indeed. Blessed indeed. Blessed indeed mission. Kaya blind mission. Kaya katulad nito, ito ay surprise. Surprise, same thing with God's providence. Lahat laging God is a full of surprise. God is a surprising God. Dahil lahat ng tao ginugulat na lamang niya sa mga biyaya, sa mga kaganapan. Kaya nga this surprise ay may kapalit. Yeah. Sure price. Sure na sure. Sure price. Kung may surprise, may sure price naman si God. Sure price. Kasi sa ating buhay, lalo hitigit sa paglilingkod sa kapwa, we initially invest something, pero in return, grabe ang balik. Sabi nga sa banal na kasulatan, siksik, liglig at umaapaw. At sabi ni St. Paul, God loves a cheerful giver. Kaya pag ako'y nagbibigay, pag tumutulong, kita niyo yung mga tao na dinadala natin, hindi lamang tipong napapangiti dahil sa presensya o sa matatanggap nila, sa halip napapangiti dahil nagbibigay tayo ng nakangiti. Kasi merong iba nagbibigay, Nagbigay. Galit pa. Galit pa. So, ito kaya nga, yung surprise ni God, yung surprise natin ay binibigay sa tao sa pamamagitan ng alay kapwa. Yung pag-aalay sa kapwa.
only in material things, but yung presence, napakahalaga ng presensya na mararamdaman ng tao ang Diyos sa iyo. This is a very sure prize. So, ang question po namin, kasi since ang dami nyo na pong nakasalamuhang tao sa community, iba-ibang community na po yung inyong napuntahan, meron po bang like isang tao na nag-inspire sa inyo na patuloy na mag-serve sa community? Meron po bang experience na hindi kayo makakalimutan? Ganun? May malaking impact sa iyong buhay. Sino ito? Ito na ang revelation. Meron. Actually, ito ay mag-asawa. Mag-asawa na namit ko sila sa Monte Maria. At ito yung time na may kaibigan akong doktor. Itago na lamang natin sa pangalang Dr. Jun Berberabe. Ni-reveal din Itong mag-asawang ito, nagpe-prayer meeting kami sa Monte Maria that time ng mga community ko dito sa Lipa. So, biglang nag-gate crash. Pumasok. At sabi, pwede po maki-join. Sabi ko, sure. Okay. So, after nung prayer, lumapit sila sa akin, baka naman po, brother, pwede nyo kaming matulungan. Sabi ko, bakit? Magpapa-opera ho for myoma. Siyempre, ang inyo pong lingkod ay teacher, tagapagturo. ang trabaho ko may magtuturo. So sabi ko siya, sige, punta ho kayo doon. Hindi ho namin kilala yon. Sabi ko, lapit kayo kay Dr. Jun Berberabe. Sabi ko, that time po, hindi si Dr. Jun ay hindi pa politician. So, itinuro ko po siya doon. Ate ko, baka ito yung mapagkamalang hindi to pangangampa. Part lang po talaga ng aking buhay paglilingkod ay si Dr. Jun. Naging inspirasyon ko po talaga siya. So, anong nangyari? Sinamahan ko po doon kay Dr. Jun yung mag-asawa. At hindi ako pinahindian. Sa halip, na-schedule yung operation ng mag-asawa. Nandoon din ako nung babae, for myoma. Na walang ginastos kahit 5. So, ano yung nag-stick sa isip ko na sinabi ni Dr. Jun kung kilala daw ako ng mayor ng Lipa? Dahil maraming natutulungan, maraming nababago, maraming naaasistihan. At sabi ko, hindi ako kilala. At ayaw ko magpakilala, basically. At sabi ko, ayaw ko maging sikat. Kasi kung gusto ko maging sikat, sana'y nag-artista na lang ako. Actress. So, kumbaga, ito yung naging drive ko rin, para i-pursue. Not to really, to make me popular sa larangan ng paglilingkod mo. Hanggat maaari, ayoko. Lagi ko tinatago ang sarili ko. At alam niyo yun, na sa pag ako'y nagbibigay ng formation, pagbibigay ako ng talk, kalimitan, hindi talaga ako nagpapakilala. Bakit? Ang gusto ko matanda ng tao ay ang Diyos. Ang Diyos ang kumikilos ng lahat ng ito. Wala akong kinalalaman dito. Instrumento lamang po ako. Instrumento lang tayong lahat. Dahil this is the revelation of God, of Himself. God reveals Himself through Jesus. At saan matatagpuan si Jesus? Ano sabi ni Jesus? Ano man ang gawin mo sa maliliit na ito, ay ginagawa mo sa akin. So, that's Jesus. So, kaya hanggat maaari, hindi ako nagpapakilala. At ako'y na-surprise dahil dahil dito. Yeah. Anyway, so ito yung movement ni God. So napakaganda rin ng timing. I-share ko na po sa inyo. Napakaganda ng timing dahil
magkakakonek ang lahat nangyayari. Siguro kayo na magkukwento mamaya. Pero ang mahalaga, before ako magpunta rito, ako po'y galing sa pagbibigay ng formation sa mga altar servers doon sa Shrine and Parish ng San Antonio de Padua. And we are talking about God's revelation. Tapos pagdating dito, the revelation also of God through Jesus sa pamamagitan ng kanyang pagtulong sa kapwa. So, it is not me. Hindi. Bagamat you identified me as Kuya Louie, as Brother Louie, pero ang nasa likod ng lahat ng ito, ang may pakana ng lahat ng ito, ay walang iba kung hindi ang Diyos. Siya ang sikat. Alay lang tayo ng sarili. At yun yung magandang isang dapat na matutunan nating lahat, na kapag natutunan natin na ialay yung sarili natin at hinayaan ng Diyos na gumalaw sa buhay natin, doon tayo mas lalago. Doon natin mas makikita yung revelation ni Lord. Yes. Yan. The divine providence. Because the Holy Spirit is the mover of God. Yun ang kumikilos talaga yung Holy Spirit. Kaya alam na alam niya. Alam na alam niya kung saan papasok, alam na alam niya ang sitwasyon, alam na alam niya kung paano papatasin ang lahat sa buhay mo. Kapag naglilingkod ka at nagpapaubaya sa Diyos, pinapatas niyang lahat yan. At pag nagpapatas ka naman, there is a sure prize. Wow. Sure prize. Na-amaze talaga ako sa sure prize. Sure prize. Ay, meron pa pala akong isang question, Kuya Louie. Naisip ko lang ngayon. Parang di ba po, ang daming mga communities na yung napuntahan nyo, ganyan. Tapos for sure, nakikita nyo saan yung mga need ng per community. Tingin nyo po, ano kaya ang pwedeng ambag ng mga kabataan sa mga community na nangangailangan? Okay. Nanggaling ako sa Batangas City. Lumabas ako sa parokya at nagpunta sa community. At talagang sinikap ko na makapunta. At doon ko nakita, ang unang kakulangan ay sacraments. Catechism talaga eh. Ayun talaga eh. At kasi, sorry to say, 80% ng napuntahan namin na pamilya ay hindi kasal sa simbahan. So, what do you expect yung mga susunod? Tapos, nandoon yung maramdaman ng mga taong ito yung presensya ng simbahan. Bilang kabataan, ang laki ng role ninyo. Ang laki ng role ninyo. Bakit? Sa murang edad ninyo, ang dami doon mga batang nagsasama na. So, kumbaga, bilang kabataan, yung presensya ninyo, tapos nasa simbahan kayo, ang laki ng impact, for sure. Yung activity, yung mga gawain, building a community, building a deeper relationship with them. Kaya yung programa, Lakbay Kabataan, so ibig sabihin, pag lumakbay kayo, hindi lang doon sa paligid ng poblasyon, try to reach out. And this is the message of the synodality. Walang pipiliin, lahat magkakasama, sama-sama tayo dito. Kasi bakit? Tao sila eh. Kapatid sila. At yung napakaganda, yung training ground ninyo, cathedral. Dito rin ako nagsimula. Kumbaga, kung bakit ako naririto ngayon, ay dahil sa simbahan ito. Kinukwenta ko 40 years na ako. Tagal na. 40 years na ako si JD, hindi pa yung ganaka. Yeah. 40 years na po ako na
nasa simbahan. Pero it doesn't mean na ako'y perfect na tao. It doesn't mean na ako'y banal. No. Nandun yung kahina. Nandun yung pagiging tao. Pero, nag-strive. Bumabawi. At nagsisikap na mag-akay papalapit sa Diyos. At sa pamamagitan ng pagre-reach out sa communities. Kaya mas gusto ko yung kasama yung mga taong yan. Kasalimuha yung mga taong yan. So kaya kung mapapansin nyo, may parish ako na pinuntahan na talagang inilabas ko ang mga katikista. Kasi nasanay mga katikista nandun lang sa parokya. Palabas tayo. Punta tayo sa community. Nakita nila, aba, nagulat sila. Meron palang ganitong lugar. Meron palang mga taong ganito ang sitwasyon. So, I became a prophet to them. At yun yung bilang mga kabataan, mas malaki yung magiging contribution ninyo pagdating sa spirituality ng mga tao sa laylayan. Basta, syempre, sa dami nyo ng pinagdaan ng trainings, you are well-equipped. Well-equipped. Basta, ang mahalaga, si Jesus ang daladala natin. Si Jesus ang kandidato natin. Pag ginawang election siya ang kandidato natin. Kasi, at the end of the day, they will realize, they will go back again to the church. Yun lang naman ang maganda May balik natin sila sa simbahan. The least, the last, and the lost. Yan yung yun yung kailangan ng presensya, lalo tigit ng kabataan. Maramdaman ng mga tao na they are loved, wanted, and never forgotten. And these are the words of Saint Teresa of Calcutta. Sabi nga niya, don't let your people feel that they are unloved, unwanted, and forgotten, because that is the worst disease. Kaya yun yung paramdam bilang kabataan. Go up. Dami dito. Dami rito. Huwag kayong matakot. Kasama naman yun, Diyos. Kasama niyo ang Diyos. Okay. Napapangiti ako habang sinasabi mo, Kuya Louie, yung least, lost, and last. Kasi kahapon, nasa Kalaka po kami. And then yun din po yung napag-usapan namin. Nakakatawa lang how connected yung mga bagay-bagay sa nangyayari ngayon. So, ayun po. So, ang lahat ng napag-usapan at lahat ng lahat ng napag-usapan, parang revelation siya. At saka parang nagkaroon tayo ng biglaang recollection. Biglaang recollection, information, and everything. So, napakaganda na mapakinggan din yun ng mapakinggan nila ng mga kabataan natin ngayon na naglilingkod sa kanilang community at na mas mapagtibay nila yung kanilang pananampalataya sa Diyos. Pagkapit, dahil nga, hindi madali yung paglilingkod sa community dahil sobrang daming challenges yan kasi nasa labas ka na ng simbahan. Wala ka na dun sa iyong safe place. So, punta ka na sa iyong, alis ka na sa iyong comfort zone. So, dun ka na, ang kakapitan mo na lang ay si Jesus. So, yun yung isang malaking challenges. Pero yung challenges na yun, kapag nagawa mo, sure yung prize. Yes. Yan. Amen. 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 Tsaka, Sige. katulad po ng lagi nating sinasabi na nandito yung service, nandito yung commitment natin nasa simbahan. Pero ang totoong hamon ay nasa labas. Dahil ang dami pa nating kailangang puntahan, ang dami nating kailangang matutunan sa community, at ang dami din nating kailangang maibigay sa kanila at mai-surrender ang ating sarili sa Diyos at gamitin ng Diyos ang ating sarili upang mapaglingkuran ng ating community. That is the reason why God reveals Himself through Jesus Christ. Yung the treatise, natatandaan nyo yun, the treatise, 4 na yun.
Yeah. Time, talent, and treasure. No? Yung isa, testimony. Yung revelation ng Diyos na ipapahayag ninyo. Kung paano kayo humantong sa ganitong diwa ng paglilingkod, yun yung hinahanap ng mga tao para makapaglingkod din sila. Ano? Kaya nga, napakaganda yung sabi nyo kanina, huwag kayong bibitaw. Kasi pag bumitaw kayo, mafo-fall. Di ba? At pag na-fall ka, simple lang naman ang patutunguhan mo. You may rest in peace. RIP, ano? Pero mas maganda kung yung pag-rest natin ay in prayer. For us to rest in peace, we must rest in prayer. Ano? Kasi yun yung communication natin sa Diyos. Yun yung pakikipagtagpo natin sa Diyos. Your dialogue with God. At saan tayo dinadala nitong dialogue with God na ito? Sa pinakamataas na uri ng dasal, ang banal na misa. Kita niyo yun? Kung papaano patasin ng Diyos from a simple social service. Dinala tayo ng Diyos saan? Sa misa. Na kung saan nandoon yung dakilang pag-aalay ng sarili. Pag lumabas tayo ng misa, pag-aalay pa rin ng sarili saan? Sa ating kapwa. Lahat may pag-aalay, may pagbibigay ng sarili. Kasi napakaganda na sa atin muna nakikita ang lahat ng iyon. Dahil, what can you give if you don't have? Diba? Lagi nating naririnig yun. Ano ibibigay ko kung wala naman ako? At dito na makikita natin na ang pagkilos ng Diyos ay gayon na lamang sa buhay ng tao. Lalo tigit sa kabataan. Kaya ako ay very thankful sa ginagawa niyong programang ito, sa ginagawa niyong initiative na ito. Ang dami niyong matutulungang kabataan, ang dami kayong matutulungang community. At nandoon yung essence. Sabi nga, try something new. Yes. Try something new. Because our God is a God of newness and a God of freshness. Ngayon ako makakita ng ganitong style. sa mga napunta ko, parang ngayon ako nakakita ng ganitong style. Pero, it's good. Congratulations. Thank you so much, Kuya Louie. Sobrang laking ambag ng inyong sharing, yung makasama namin kayo sa paglalakbay, yung inyong community journey, sa kung ano na yung ginagawa din namin ngayon. Na parang, dahil din dito sa podcast na ito, na pinuntahan namin yung mga, kung nasaan yung iba pang mga kabataan, kung nasa yung mga kabataan na ngayon ay madalas nasa social media. Yes. So, ito ay napakagandang paraan para makita nila yung ganda ng simbahan, yung pagmamahal ng Diyos, at yung walang hanggang pag-akay at pagyakap sa atin ng Panginoon sa iba't ibang estado ng ating buhay. So, yun yung isa ka, Kuya Louie, sa mga foundation din kung bakit kami inspired sa community service din namin. Grabe yung foundation kasi yung pag nakikita namin yung relationship mo sa iyong mga nakakasama kahit di mo kilala. So, very good inspiration. Pangalagaan natin yung mga nandiyan sa baba. Mga magsasampagita, mga nanlilimos. Si Mina, yung mga anak ko wheelchair dyan. Yan yung treasure ng simbahan. Treasure natin bilang tao. Dahil those are the least, the last, and the lost. Sila yun. Sila yun. At sila si Jesus. So, kaya yung pagmamahal ko sa kanila ay gayon na lamang. At kahit sino na tao, wala akong pinipili. At pahabol,
meron akong, speaking of this kind of apostolate, isa po sa apostolado ko ay bumisita sa may sakit. Yan. Kahapon naka-receive ako ng message na kinumusta ako. At sa kanyang pangungumusta at nagpakilala siya, so na-identify ko na isa siya sa anak ng binibisita kong may sakit na dinadalang ko ng communion sa Batangas City. So sabi ko, nagulat ako, bakit nag-message? So, nung sinimulan kong dalhan yung matanda, bedridden na. So, I was expecting na tigok na, patay na. Pero alam nyo, biyaya ng Diyos. During our conversation, kinumusta ko yung nanay. At ang sabi niya, Aba, sumisimba na po sa parokya. Sabi ko, malakas, buhay. Alam nyo, yung diwa ng maramdaman ng tao na they are belong. Kasi bakit? Kapag gumadalaw ako sa may sakit, hindi ho nawawala yung paghalik sa may sakit. Kahit yung hindi pa naliligo, kahit yung naiamoy ihi, kahit yung mapangi, wala ho akong sinisin. Kahit pa yung may ketong, karanas po ako na ganun. Hindi ako natakot. Bakit? What if that is Jesus in disguise? Kaya ako ho ay very thankful sa gawaing ito. Salamat sa Diyos sa pagmumulat sa akin sa mga tao na nangangailangan at nag-aabang ng presensya ng Diyos. Yes. And thank you din kay Louie sa pagbibigay ng iyong sarili sa iba dahil hindi ito magiging possible kung walang pag-aali ng sarili. And thank you for being part ng ating podcast ngayong episode 4 natin. Sobrang laking pasasalamat talaga namin kasi parang talagang nagbigay ng one-on-one recollection, formation talaga. Magkasama na naman tayo sa one-on-one Kaya nga, eto na naman. So, kaya pa siyang palalimin talaga eh. Yes. Sobrang lalim na ng ating mga pinag-uusapan at sobrang lawak ng community life, ng community service, ng social life, kung paano makakatulong. Pero sana ito ay maging inspirasyon sa inyong lahat na to go out, na lumabas at hanapin kung sino yung mga least, last, and lost. Yan. Yes. So, thank you so much, Kuya Louie. Parang in our own little ways, we can help the community kung ano ang maiaalay natin. Parang we can extend a helping hand sa mga maliliit na bagay na meron tayo bilang isang kabataan. Dahil, ayun, katulad nga ng sinabi ni Kuya Louie, napakalaki ng maiaambag natin sa community natin. At yun, kung ang mga kabataan natin na nanonood o kung sino mang nakikinig ng ating podcast ngayon na nakikita ang kanilang willingness na mag-serve sa community dito sa ating parokya ni San Sebastian, kung gusto ninyong ma-experience pa yung mga ganong buhay paglilingkod, ma-experience din ng kwentong servant ni God. Yeah. Ayan, our doors, the Parish Youth Ministry of San Sebastian are very open for you and be part of our spiritual family. At kung meron din kayong mga kwento na gustong i-share at experience of being a youth servant ni Lord, you can comment here sa comment section para ma-inspire din ang ating mga fellow kabataan. And that concludes our podcast for this episode. So sobrang thank you kay Louie. And this episode, you can stream Servant ni God podcast on Spotify, YouTube, and Facebook page, Parish Youth Ministry, San Sebastian Cathedral, Lipa. At alam naman din natin na ikaw, Kuya Louie, ay nag-evangelize ka din sa social media. So, ipa-plug na natin yung mga social media accounts mo. Okay. Saan kanila pwede makuha? Pwede nila akong ma-visit sa Spotify. Meron din akong podcast doon. Meron akong mga accounts doon. Pwede rin po sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page. Kapitbahay ni Bro, Kapitbahay ni Brother
ay kapitbahay ko na lang pala yun. Dapat, dati kasi kapitbahay ni Brother Louie, ginawa kong kapitbahay ko. Okay? At sa Louie Casala, Facebook page nila, Louie Casala. Kung gusto pa nating mapakinggan ang mga revelations sa pamamagitan ni Kuya Louie, ay hanapin niyo siya sa kanyang social media accounts, Louie Casala and Kapitbahay Ko. Kapitbahay ko. Kapitbahay Ko, ayan. May TikTok na rin TikTok na rin. Anong TikTok ni Kuya Louie? Louie Casala. Louie Casala, yan. So may TikTok si Kuya Louie for more reflections sa buhay. Yan. So, stream niyo lang po si Kuya Louie at ang ating podcast na ito. Huwag niyo expect na sa'yo ako sa TikTok. Masira ang career ko doon. Evangelization ang focus ng Kuya Louie. Yan. So, napakagandang doon nare-reach din yung mga youth natin. Ano? And that concludes our podcast. Ako nga po pala si Kuya Michael. At ako si Ate Ali. At ito ang Servant ni God Podcast.